Okay, so good day. I will be talking about purifiers. Okay, purifiers. So purifier. So this is a typical um, ano ba to? Self-cleaning bowl na purifier. So where should we start? Okay, first let's start with how this purifier works. So before ka mag-start ng purifier, kailangan mo munang mapainit itong ating, for example, ito yung fuel oil purifier. So, kailangan mo natin painitin yung fuel oil depende sa kailangan na requirement niya. So, for example, kung ang temperature na need niya is heavy fuel oil is 98 degrees. So, kailangan 98 degrees mo muna bago mo i-purify. Okay? So, medyo matagal yung pagpapainit ng fuel, especially heavy fuel oil, kaya mas unahin natin yan. And then, later na, patakbuhin na natin yung purifier. So, yung pinakaunang gagawin pag pinatakbo yung purifier is to build up the required RPM. So, paano malaman kung okay na yung RPM mo? So, una, pag medyo simula pa lang, parang bike yan, di ba? Mabigat pa yung bike sa simula. So, parang bike din yung purifier. Pag simula, mabigat pa yung purifier pa ikutin, di ba? So, pag mabigat yung purifier, syempre, yung load ng motor mo doon is mataas yung amperahe. Amperes, mataas. So, pag mataas ang load, mabigat, so mataas ang ampere. Pero, pag bumaba na yung ampere mo, and then mag-stabilize na siya, hindi na siya babagsak, yun, ibig sabihin, naka-full speed na yung purifier mo. Pero, if ever, kung may RPM sensor ka naman, i-check mo sa RPM sensor mo. Okay. Okay, so yung unang gagawin pag okay na yung temperature ng fuel mo, and then okay na rin yung RPM ng purifier mo. So, yung next natin gagawin is to clean this part. Kasi hindi natin alam, baka may mga dumi pa yung natitira. So, para malinis natin yan, kailangan nating i-open or i-close itong green. So, yan yung sliding bowl bottom. So, para mag-close yan, ito yung bukas. Yan, bukas yan dyan. Para mag-close itong green na yan, kailangan bigyan natin ng operating water sa ilalim. So, yung operating water na yan, yan yung closing bowl water. Or ito yung tubig na magtutulak sa green na yan or sa sliding bowl. Yan yung tubig na tutulak sa sliding bowl para umakyat siya, umangat siya, and then maklose na itong butas sa gilid. Okay, so that is closing bowl. So let's take, ito. So may tubig na papasok dyan sa ilalim ng sliding bowl, and then itutulak niya yung sliding bowl pa taas. And then magkuklose itong sliding bowl dito sa gilid. Okay, yan yung una. Closing bowl. After ng closing bowl, maglalagay agad tayo ng tubig dyan para yung tubig na yan, siya yung maglilinis dyan sa area na ito. Okay? Yan. So, pag magkaroon na yan ng tubig, bubuksan naman natin ulit yung bowl. So, magbigay tayo ng tubig dito sa ilalim para yung tubig dyan is makalabas dito. So, magkakaroon tayo ng open bowl or opening bowl water or operating water din yon. So, opening bowl water. So, pag binuksan mo na yung bowl na yan, babagsak yan, and then yung tubig na nandito is lalabas. So, kung may dumi dyan na nakadikit, matatanggal din siya. So, yan, dalawang beses natin yang gagawin. So, dalawang beses na linisin natin tong area na to. Okay. So, pagkatapos ng twice na paglinis ng bowl, so, dalawang beses din natin gagawin yung closing bowl, opening bowl, di ba? So, yung sunod gagawin after ng dalawang sludging, tawag sludging yon kasi or naglilinis tayo. So, yung pinasok natin na tubig sa gitna is itong tubig na to is the sealing water or displacement water, pwede rin. Pero wala pa namang fuel, so sealing water siya. Yung sealing water na yun, siya yung dislodge natin para mapasama yung mga dumi na dumikit dito sa gilid. Okay. Dalawang beses na natin siyang na-dislodging. Next step is to close the bowl. Una, i-close natin yung bowl. And then, after ng close ng bowl, supply na natin yung oil. So, this is the dirty oil. So, sa dirty oil, yung mabibigat, yung mga yung mga dirt and yung water, mabibigat yon. So, sila yung didikit dito sa gilid. Habang yung malilinis, sila yung makakalusot dito sa mga disc. And then,
makakalabas doon papunta sa service tank. Okay. So, if ever na rumami na yung tubig, for example, maraming tubig yung dirty water, dirty fuel oil mo. So, mapupuno na yan ng tubig. Pag napuno na yan tubig, since yung tubig is mabigat, didikit siya sa gilid hanggang sa mapuno niya ito and then dadaan siya dito sa butas na to hanggang sa dumating siya dito. Mapupuno yan ng tubig. Yan, for example, ganyan. Pag napuno na yan ng tubig, masisense nung ating monitor, it is the water monitoring system, masisense niya na may water sa system. So, yung gagawin niya is bubuksan niya yung valve na ito, i-drain out niya yung tubig. Tapos, pag lumabas na yung tubig dyan, pag wala ng tubig na nasisense, mag-automatic mag-close yan. Kasi baka matapo naman yung langis. So, yan. So, tinatanggal na yung tubig. Dine-drain out natin. Okay. So, after nyan, pag wala ng tubig, syempre, may tendency din na yung dirt yung magbi-build up, di ba? So, pag ito na-build up na yung area na to ng dumi, magkakaroon dito ng blockage dito sa butas na to papunta dito. Pag nagkaroon ng blockage dyan, ibig sabihin magkakaroon ng low pressure o no pressure na dito, zero pressure. Pag na-sense nitong sludge monitoring system, itong SMS, is the sludge monitoring system, pag na-sense ng SMS na may na wala ng pressure dito sa linyadang to, automatic na magbibigay siya ng sludging sequence. So, tatanggalin niya yung dumi sa gilid, i-disludge niya. Pero bago niya i-disludge yun, kasi puno pa ito ng fuel. Sayang naman pag yung fuel na yan is itatapon mo rin doon sa sludging kasi maubos lahat ng laman yan eh. So, yung gagawin natin is maglalagay muna tayo ng displacement water. So, yung tubig, yung papalitan ng tubig yung area na to and then yung fuel na nandito is lalabas dito papunta sa clean oil outlet, papunta service tank. So, mapupuno na yan ng tubig, parang ganito yung space niya. Mayroon pa ring fuel kasi hindi naman pwede na yung tubig papasukin mo dun sa clean oil outlet, di ba? So, mayroon pa ring fuel pero at least konting-konti na lang. Pwede mo na yung itapon. Okay, so ang gagawin, mag-sludging sequence na naman, magbubukas tayo ng sliding bowl, lalabas yan, laman yan, 2 beses tayo magsa-sludging, and then babalik ulit tayo sa dati yung 2 times sludging, and then start na naman tayo ng mag-fill up ulit ng oil. So that is how the automatic system of the purifier works. So ito yung self-cleaning bowl. Automatic siya. And then, kailangan alam mo rin yung sequence na yun kasi in case na pag nasira itong automatic system mo, pwede mo pa rin magamit or mapa-start yung purifier mo manually. Okay? So, kaya importante. Kasi nasubukan ko yun, nasira yung aming system. So, nag-manual muna kami ng pagpo-purify. And then, hourly lang namin din i-dislodge. Okay, so ganon. So that's it. I hope you learned something and see you on the next video.